Ipadala na sila sa ampunan sa susunod na linggo. Hindi ko hahayaang dungisan ng dalawang halimaw na iyan ang dangal at pangalan ng mga De Silva. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo ay tumama sa pandinig ni Teresita na tila isang kumpas ng kidlat sa gitna ng payapang gabi. Nakatayo siya sa labas ng nakabukas ng bahagya na pinto ng opisina. Dala ang dalawang munting kasuotan na maingat niyang tinahi mula sa mga itinapong tela. Ang mga kamay niya, na puno ng maliliit na tusok ng karayom at hapdi ng pagod, ay nanginginig habang yakap ang mga damit na iyon. Ang mga damit na pinangarap niyang makitang suot ng kambal na sina Angelo at Angela para sa gabi ng anibersaryo ng kanilang ama. Sa loob ng silid, nakita niya si Everton. Ang lalaking kaniyang pinaglilingkuran, ang lalaking pilit bumabangon mula sa pagkakalunod sa alak, ay nakaupo lamang sa kaniyang hapag. Walang kibo, walang imik. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa baso ng alak na tila ba doon nakasalalay ang kaniyang buong mundo, habang ang kaniyang ina ay mabilis na naglalapag ng mga papeles sa harap niya. Everton, pirmahan mo na ito. Para ito sa ikabubuti nila at ikabubuti mo. Hindi ka makakapagsimulang muli kasama si Isadora kung nakakabit pa sa'yo ang mga batang yon na wala namang pakinabang. Patuloy ng matanda. Ang tinig ay puno ng awtoridad at kawalan ng awa. Hindi na nakapagpigil si Teresita. Ang kaniyang puso na matagal nang sugatan mula nang mawala ang sarili niyang anak ay tila sumigaw para sa dalawang batang walang kalaban-laban. Tuluyan niyang itinulak ang pinto. Doña Consuelo, pakiusap. Huwag po, mga bata pa sila. Kailangan nila ang kanilang ama. Kailangan nila ang tahanang ito. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Dahan-dahang lumingon ang Donya. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang matalas na patalim na bumaon sa pagkatao ni Teresita. Isang nakakaulol na katahimikan ang namayani bago ang Donya ay humakbang palapit. Sa isang iglap, naramdaman ni Teresita ang mahapdi at malakas na sampal na nagpalingling sa kaniyang mukha. Nalaglag ang mga damit na kaniyang tinahi sa malamig na sahig. Sino ka? Para makialam sa usapan ng pamilyang ito. Isang katulong ka lang, Teresita. Isang hamak na tagapag-alaga na pumasok dito nang walang dala, kundi ang iyong kahirapan. Ang buraot na boses ni Doña Consuelo ay tila lason na kumakalat sa hangin. At ito, ano itong basurang ito? Dinampot ng Donya ang mga tinahing damit. Bago pa makahuma si Teresita, mabilis na ihinagis ng matanda ang mga iyon sa nagbabagang fireplace sa sulok ng silid. Ang apoy ay tila nagugutom na nilamon ang mga makukulay na tela. Ang mga telang bunga ng puyat, pag-ibig at huling pag-asa ni Teresita. Nanigas ang buong katawan ni Teresita. Ang amoy ng nasusunog na tela ay humalo sa amoy ng alak sa silid. Nakaramdam siya ng matinding panunuyo sa kaniyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kaniyang puso ay tila unti-unting napuputol. Tumingin siya kay Everton, nagbabakasaling makakakita ng kahit kaunting galit o pagtutol sa mga mata nito. Ngunit ang lalaki ay dahan-dahang tumayo. Kinuha ang panulat at tila isang robot na inilapat ang kaniyang pirma sa dokumento ng ampunan. Lumabas ka na, Teresita. Malamig na utos ni Everton nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mong gawing mas mahirap ang lahat. Napaatras si Teresita. Ang hapdi sa kaniyang pisngi ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa loob ng kaniyang dibdib. Tumingin siya sa apoy, kung saan ang huling piraso ng damit ay nagiging abo na lamang. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, narinig niya ang mahinang iyak ni Angela mula sa itaas na palapag. Isang iyak na tila humihingi ng saklolo sa isang mundong nakatalikod na sa kanila. Habang nakatayo sa gitna ng karangyaan ng mansyong De Silva, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa isipan ni Teresita. Hanggang saan kayang tiisin ng isang tao ang dilim para lamang magsilbing munting liwanag sa iba?
Ang mga anghel ba ay sadyang itinakda upang isakripisyo sa altar ng karangalan o mayroon pang natitirang himala sa gitna ng ganitong kalupitan? Huwag kang aalis, Maria. Please, huwag mo akong iwan uli. Ang tinig na yon ni Everton ay basag, puno ng pagsusumamo, at may dalang lasa ng alak na humahalo sa amoy ng basang lupa. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Teresita ang mahigpit na pagkakahawak ng isang mainit na kamay sa kaniyang braso. Huminto siya sa paghakbang papalayo sa gate ng mansyon. Bit-bit ang kaniyang lumang maleta na tila ba ang buong bigat ng mundo ay nakasilid sa loob nito. Lumingon siya at nakita ang anyo ni Everton. Basang-basa ito, ang kaniyang mamahaling polo ay nakadikit na sa kaniyang balat at ang kaniyang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakamasakit makita ay ang kaniyang mga matang nakatingin sa kanya, ngunit ibang tao ang nakikita. Sa gitna ng dilim at ng laban ng mga anino sa ilalim ng poste ng ilaw, alam ni Teresita na hindi siya ang nakikita ni Everton. Si Maria ang kanyang tinatawag, ang asawang matagal nang pumanaw na mayroon ding katulad na tindig at haba ng buhok gaya ni Teresita. Sir Everton, ako po ito. Si Teresita, hindi po ako si Maria. Ang mahinang tugon ni Teresita habang ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kaniyang pisngi. Hinuhugasan ng pait ng sampal na tinanggap niya kanina. Ngunit tila bingi si Everton sa katotohanan. Mas lalo nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Tila ba kapag binitiwan niya ito ay tuluyan na siyang malulunod sa kalungkutan. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, maliban sa tunog ng malakas na ulan na tumatama sa semento, na tila mga munting palakpak ng tadhana sa isang trahedyang hindi matapos-tapos. Mula sa malaking pintuan ng mansyon, lumabas si Doña Consuelo na may dalang payong, kasunod ang ilang mga katulong. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang anak na nakaluhod, na halos sa harap ng isang hamak na katulong. Akma sana siyang maglalabas ng galit, ngunit napatigil siya nang makita ang panginginig ng buong katawan ni Everton. Ang galit sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang mapanganib na kalkulasyon. Everton, pumasok na tayo sa loob. Magkakasakit ka. Ang tawag ng Donya, ang tinig ay tila malambot, ngunit may talim sa ilalim. Ayaw niyang umalis, ma. Hindi ko hahayaang umalis si Maria uli. Sigaw ni Everton, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa bakuran, sapat na upang marinig ng mga kapitbahay sa kanilang eksklusibong subdibisyon. Napatingin si Doña Consuelo kay Teresita. Sa sandaling iyon, nakita ni Teresita ang pagbabago sa plano ng matanda. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na tuluyang mabaliw ang kaniyang anak at masira ang imahe ng kanilang pamilya. Napilitan ang Donya na lunukin ang kaniyang sariling pride. Sige na, Teresita, pumasok ka na uli sa loob. Huwag mo nang hintayin na mas lalong magwala ang anak ko. Ang utos ng Donya na tila ba ang pagpapanatili kay Teresita ay isang mabigat na parusa sa kaniyang sarili. But mark my words, ginagawa ko lang ito dahil kailangan ka ng anak ko sa ngayon. Huwag mong iisipin na nakalimutan ko ang nangyari sa opisina. Dahan-dahang binitiwan ni Teresita ang kaniyang maleta. Hinayaan niyang akayin siya ni Everton pabalik sa loob ng mansyong tila isang magarang kulungan. Ang bawat hakbang pabalik ay tila pagtalikod sa kaniyang kalayaan. Ngunit sa kabilang banda, naisip niya ang kambal, Angelo at Angela. Paano sila kung wala na siya? Sino ang magpupunas ng kanilang mga luha sa gitna ng gabi? Habang papasok sila sa bulwagan, hindi napansin ni Teresita ang isang pares ng matang nagmamasid mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Nakatayo doon si Isadora, suot ang kanyang mamahaling silk na pantulog, habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Ang kaniyang mukha, na laging nakaplaster ng matamis na ngiti sa harap ni Everton, ay ngayon ay puno ng puot at inggit. Ang katanungang bumabagabag kay Teresita,
ay hindi kung paano siya makakatagal sa bahay na yon, kundi kung hanggang kailan kayang protektahan ng isang kasinungalingan ang isang pusong naghahanap ng katotohanan. At sa itaas, ang anino ni Isadora ay tila isang nagbabantang ulap na handang magdala ng mas malakas pang bagyo sa kaniyang buhay. Ano kaya ang susunod na hakbang ng babaeng handang pumatay para sa posisyong kaniyang inaasam? At hanggang kailan magagawang gamitin ni Teresita ang kaniyang pagkakahawig sa isang yumao upang protektahan ang mga batang itinuturing niyang sarili? Malamig na kanin at isang pirasong tuyo na halos wala ng laman kundi tinik. Iyon ang bumati kay Teresita nang silipin niya ang platong nakatakdang iakyat sa silid ng kambal. Sa loob ng marangyang kusina ng mansyon, kung saan ang mga kasangkapan ay ginto ang kulay at ang mga sangkap ay galing pa sa ibang bansa, ang mga tagapagmana ng pamilya De Silva ay pinapakain ng pagkaing mas masahol pa sa ibinibigay sa mga alagang aso sa labas. Naramdaman ni Teresita ang paninikip ng kaniyang dibdib. Bawat hakbang niya paakyat sa madilim at liblib na bahagi ng mansyon kung saan naroon ang silid ni na Angelo at Angela ay tila paglalakad sa isang libingan. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng luma at saradong silid. Doon, sa gitna ng malalawak na kama, na tila ba mas malaki pa sa kanilang maliliit na katawan, nakahiga ang dalawang bata. Ang kanilang mga balat ay maputla at ang kanilang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng pag-asa. Angelo, Angela, gising na, mga anak. Bulong ni Teresita, ang kaniyang tinig ay basag sa nagbabadyang luha. Hinawakan niya ang kamay ni Angelo. Napakalamig nito. Tila ba ang init ng buhay ay unti-unti nang humihulagpos. Hindi na nag-atubili si Teresita. Bumaba siya sa kusina at sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, sinimulan niyang magluto. Gumamit siya ng malagkit na kanin, sariwang luya, at piraso ng manok na itinago niya mula sa kaniyang sariling rasyon. Ang bawat kumpas ng sandok ay may kasamang dalangin. Ang bango ng mainit na lugaw ay unti-unting napuno ang kusina. Isang amoy na sumisimbolo sa kalinga ng isang ina. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng marinig ang tunog ng matutulis na takong sa sahig na gawa sa marmol. Pumasok si Isadora. Suot ang kaniyang marangyang bestido habang ang kaniyang mukha ay nakakunot sa pandidiri. What is that smell? Ang baho, Teresita. Pinapabaho mo ang mansyon sa niluluto mong pangmahirap. Ang mataray na sigaw ni Isadora habang tinatakpan ang kaniyang ilong ng isang mamahaling panyo. Para po ito sa kambal, Maam Isadora. Kailangan po nila ng sustansya dahil masyado na silang nanghihina. Mahinahong paliwanag ni Teresita, kahit na ang kaniyang mga kamay ay nanginginig na sa galit. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isadora. Sustansya? Para sa mga halimaw na yon? Sayang lang ang pagkain, Teresita. Kahit pakainin mo sila ng ginto, hindi na sila gagaling. They are just a burden to Everton. Sa isang mabilis at malupit na galaw, inagaw ni Isadora ang mangkok ng mainit na lugaw mula sa kamay ni Teresita at walang kaabog-abog na ibinuhos ito sa lababo. Pinanood ni Teresita ang bunga ng kaniyang pagmamahal na humahalo sa maruming tubig at dumi ng pinggan. Huwag mong susubukan na ituring silang tao uli, Teresita. Isang katulong ka lang dito, hindi ka doktor, at lalong hindi ka ina. Ang huling hirit ni Isadora bago siya nagmarcha palabas ng kusina, iniwan si Teresita na nakatitig sa bakanting mangkok. Bumalik si Teresita sa silid ng mga bata. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kristal na luha na tumangging malaglag sa harap ng kaniyang mga kaaway. Naupo siya sa tabi ni Angelo at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Sa sandaling iyon, isang mahinang galaw ang naramdaman niya. Ang maliliit na daliri ni Angelo ay dahan-dahang humawak sa kaniyang hintuturo. Isang munting ngiti na tila ba isang milagro sa gitna ng disyerto.
ang sumilay sa labi ng bata. Iyon ang kaniyang golden moment, isang pasasalamat na walang salita, ngunit sapat na upang bigyan siya ng lakas na lumaban. Ngunit bago pa man tuluyang gumaan ang kaniyang loob, may napansin si Teresita sa ilalim ng maliit na mesa sa tabi ng kama ng mga bata. Isang maliit na botilya ng gamot na walang label ang nakatago doon. Dinampot niya ito at binuksan. Ang amoy nito ay kakaiba, matamis, ngunit may halong pait na tila ba hindi ito isang lunas, kundi isang lason. Sino ang naglalagay ng botilyang ito rito? At ano ang tunay na layunin ng gamot na ito sa buhay ng dalawang batang tanging kasalanan lang ay ang ipanganak sa isang pamilyang puno ng puot? Ang bawat patak ng gamot na ito ay tila isang mitsa na dahan-dahang tumutupok sa buhay ng kambal. At si Teresita ang tanging nakakaalam ng lihim na ito sa gitna ng mansyong puno ng kasalanan. Everton, huwag mong kalilimutan na kung wala ako, matagal ka na sanang nabubulok sa likod ng mga rehas. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo si Teresita sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang basahan at planggana, habang ang kaniyang anino ay nakadikit sa dingding. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library, narinig niya ang bawat salitang binitawan ng matanda, mga salitang tila mga kadena na lalong humihigpit sa leeg ni Everton. Sa loob ng silid, nakayuko si Everton. Ang kaniyang mga kamay ay nakabaon sa kaniyang mukha. Alam ko ma, alam ko ang ginawa mo para sa akin, pero ang mga bata, sila ang buhay ni Maria. Hindi ko sila pwedeng itapon na lang na parang basura. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Doña Consuelo. Humakbang siya palapit sa kaniyang anak at hinawakan ang balikat nito, ngunit hindi ito haplos ng isang ina, kundi hawak ng isang Panginoon sa kaniyang alipin. Maria is gone, Everton, at ikaw ang dahilan kung bakit siya wala. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang may hawak ng manibela sa gabing iyon. Ikaw ang pumatay sa asawa mo dahil sa kapabayaan mo. Nanigas si Teresita sa kaniyang kinatatayuan. Ang plangganang hawak niya ay dahan-dahang nanginig, ngunit pinilit niyang huwag itong makalikha ng anumang tunog. Ang katotohanang kaniyang narinig ay tila isang lason na dumaloy sa kaniyang sistema. Kaya pala ganoon na lamang ang pagsisisi ni Everton. Kaya pala hinahayaan nitong tapakan ng kaniyang ina ang kaniyang pagkatao. Ang utang na loob na ito ay hindi isang pasasalamat, kundi isang habambuhay na parusa. Pinagtakpan ko ang lahat, Everton. Patuloy ng Donya, ang tinig ay lalong naging mapanganib. Ginamit ko ang pera at kapangyarihan ng mga De Silva para linisin ang pangalan mo. Binayaran ko ang mga saksi, niligaw ko ang investigasyon. Ang lahat ng karangyaan mo ngayon ay utang mo sa akin. Kaya huwag na huwag mo akong susuwayin pagdating sa mga batang yon. Sila ay paalala ng iyong kasalanan, at hanggat narito sila, hindi ka kailanman magiging malaya. Dahan-dahang umatras si Teresita, ang kaniyang puso ay kumakaba ng ganoon na lamang. Ngayon ay naiintindihan na niya, ang mansyong ito ay hindi lamang bahay, kundi isang malaking piitan kung saan ang bawat isa ay may dalang mabigat na tanikala. Pabalik na sana siya sa kaniyang silid nang makita niyang lumabas si Doña Consuelo mula sa library, dala ang kaniyang cellphone. Hindi napansin ng matanda si Teresita na nagtago sa likod ng isang malaking estatwa. May tinawagan ng Donya at sa pagkakataong ito, ang kaniyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Hello! Siguraduhin ninyong hindi siya makakalabas ng tondo. Hindi dapat siya makalapit sa mansyon. Oo, ang babaeng yon. Hanapin ninyo si Nanay Rosa. Bayaran ninyo o takutin ninyo. Basta huwag niyo siyang hahayaang magsalita tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Huminto ang paghinga ni Teresita, Nanay Rosa. Sino ang babaeng ito na tila kinakatakutan ng makapangyarihang si Doña Consuelo? Isang pangalan na tila may hawak ng susi sa nakapanlulumong sikretong bumabalot
sa pamilya de Silva. Habang ang Donya ay naglalakad papalayo, naiwang mag-isa si Teresita sa dilim. Ang pangalang Nanay Rosa ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang munting sinulid na maaari niyang hilaon upang buwagin ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang telepono sa loob mismo ng library na kinalalagyan ni Everton. Isang mahaba at nakakangilong tunog sa gitna ng katahimikan. Sino ang tatawag sa oras na ito? At ano ang kinalaman ni Nanay Rosa sa trahedyang sumira sa buhay ng kambal at sa pagkamatay ni Maria? Magnanakaw! Isang hamak na magnanakaw ang nagpapakain sa aking mga apo. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na kampanilya na gumigising sa bawat sulok ng Mansyon de Silva. Sa gitna ng malawak na pasilyo, lahat ng mga katulong ay nakapila, nakayuko ang mga ulo, at halos hindi makahinga sa takot. Sa gitna nila ay si Teresita. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang apron, at ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ilang sandali lang ang nakalipas, pumasok si Isadora sa silid ng mga katulong kasama ang Donya. Dala ang balitang nawawala ang isang mamahaling kuwintas na brilyante, ang paboritong alahas ng matanda. At sa harap ng lahat, walang pakundangan nilang hinalughog ang maliit at tanging kinalalagyan ni Teresita. Ito ba ang hinahanap niyo, tita? Ang boses ni Isadora ay puno ng mapagkunwaring gulat habang itinaas niya ang isang kumikinang na kuwintas mula sa ilalim ng manipis na una ni Teresita. Ang brilyante ay tila nangungutya sa ilalim ng ilaw, isang maningning na lason na itinanim upang pumatay ng dangal. Hindi po sa akin iyan. Hindi ko po alam kung paano iyan napunta diyan. Ang sigaw ni Teresita, ang kaniyang tinig ay basag at puno ng pait. Tumingin siya sa paligid, nagbabakasaling may maniniwala sa kanya. Ngunit ang kaniyang mga kasamahan ay mabilis na umiwas ng tingin. Ang takot sa Donya ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Ang kapal ng mukha mo, muling sigaw ni Doña Consuelo, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pinatira ka namin dito, pinagkatiwalaan, at ito ang igaganti mo? You are just like your kind, mapagsamantala at walang utang na loob. Lumapit si Isadora kay Teresita. Ang kaniyang mga labi ay may nakapaskil na tagumpay, nangiti na siya lang ang nakakakita. Poor Teresita, akala mo ba ay makukuha mo ang loob ni Everton sa pamamagitan ng pag-arte mo? Now everyone knows what you really are. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumaba si Everton mula sa kaniyang silid. Ang kaniyang mga hakbang sa hagdanan ay tila bawat bagsak ng hatol sa buhay ni Teresita. Tumingin siya sa kwintas na hawak ni Isadora. At pagkatapos, ay kay Teresita na ngayon ay lumuluha na sa tindi ng kahihiyan. Everton, tignan mo ang kinuha ng paborito mong yaya, sabi ni Isadora, sabay kapit sa braso ni Everton. Nahanap namin ito sa ilalim ng unan niya. Siguro ay balak niya itong ibenta para makaalis dito. Nanatiling tahimik si Everton. Ang kaniyang mga mata ay malamig, ngunit may isang bahagi ng kaniyang kalooban na tila nagtatalo. Pinanood ni Teresita ang lalaking kaniyang pinagsilbihan ng tapat. Ang lalaking nakita ang kaniyang pagsasakripisyo para sa mga anak nito. Sa sandaling iyon, ang kaniyang kahihiyan ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Ang lakas ng isang taong wala nang mawawala. Tumayo ng tuwid si Teresita. Hinarap niya ang mapanuring tingin ni Everton. Ang kaniyang mga luha ay tumigil sa pag-agos, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningas sa katotohanan. Sir Everton, ang kaniyang boses ay naging matatag. Bawat salita ay may dalang bigat ng kaniyang pagkatao. Sa loob ng panahong nanilbihan ako rito, nakita niyo kung paano ko inalagaan ang mga anak niyo. Nakita niyo ang pagod ko at ang puyat ko para lang gumaan ang buhay nila.
Humakbang siya ng isa palapit kay Everton. Hindi pinansin ang pag-atras ni Isadora. Ngayon, tatanungin kita, direkta sa iyong puso. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba ay ako ang tipo ng tao na gagawa nito? Sa tingin mo ba ay magnanakaw ako ng alahas habang ang mga anak mo ay nanunuyo ang mga labi sa gutom at sakit? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang bawat katulong ay tila naging rebulto. Si Doña Consuelo ay akmang magsasalita, ngunit pinigil siya ng isang kilos ng kamay ni Everton. Nakatitig ang lalaki kay Teresita. Tila ba sinusubukan nitong basahin ang bawat guhit ng kaniyang mukha sa ilalim ng malamig na ilaw ng chandelier. Ang katanungan ni Teresita ay tila isang espadang nakatutok sa leeg ni Everton. Maniniwala ba siya sa nakikita ng kaniyang mga mata o sa nararamdaman ng kaniyang puso? At sa likod ng mga mata ni Isadora, isang munting takot ang nagsisimulang gumapang. Paano kung ang kaniyang bitag ay magsilbi palang tulay para sa isang katotohanang hindi niya kayang pigilan? Ang bawat haplos ay isang panalangin na hindi kailanman binibigkas ng mga labi. Sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, ang silid ng kambal ay tila isang nakatagong santuwaryo sa loob ng malupit na mansyon. Tanging ang liwanag mula sa isang munting lampara ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Si Teresita ay nakaluhod sa pagitan ng mga kama ni na Angelo at Angela. Ang hangin sa loob ay puno ng amoy ng mainit na langis ng niyog at sariwang luya. Isang amoy na tila hindi nababagay sa marangyang bahay ng mga De Silva. Ngunit ito ang tanging gamot na alam ni Teresita na nagmumula sa kaniyang sariling karanasan bilang isang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit at matigas na binti ni Angela. Sa kaniyang bawat hagod, inaalala niya ang kaniyang sariling anak na nawala. Ang kaniyang mga kamay ay gumagalaw sa isang ritmong tila isang banayad na kanta. Ang mainit na langis ay dahan-dahang dulas sa balat ng bata. Sinusubukang gisingin ang mga kalamnan na matagal nang natutulog dahil sa kapabayaan. Lalakas din kayo, mga anak. Hindi habang buhay ay ganito ang ating kalagayan. Bulong ni Teresita, habang ang isang butil ng pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kaniyang noo. Hindi niya alam, sa bahagyang nakabukas na pinto, may isang aninong nakatayo. Si Everton ay naroon, ang kaniyang diwa ay bahagyang nahimasmasan na mula sa alak. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Teresita. Sa kaniyang paningin, ang babaeng tinawag na magnanakaw ng kaniyang ina ay tila naging isang anghel sa dilim. Nakita niya ang pagod sa mga balikat ni Teresita, ang tiyaga sa kaniyang mga mata, at ang tunay na pagmamahal na hindi kailanman na ibigay ni Isadora o kahit ng kaniyang sariling ina sa mga batang iyon. Naramdaman ni Everton ang isang matinding kurot sa kaniyang puso. Ang imahe ni Maria ay muling sumagi sa kaniyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kalasingan. Nakita niya ang katangiang hinangaan niya sa kaniyang pumanaw na asawa, ang katatagan at ang walang hanggang sakripisyo. Isang golden moment ang namayani nang huminto si Teresita at kinuha mula sa kaniyang bulsa ang isang maliit at lumang sapatos ng sanggol. Hindi ito para sa kambal, kundi ang huling alaala ng kaniyang sariling anak. Hinalikan niya ito bago ito muling itinago. Isang tahimik na pag-amin na ang kaniyang pag-aalaga sa kambal ay kaniyang paraan ng pagpapatuloy ng pagiging ina. Ipinagpatuloy ni Teresita ang kaniyang hilot. Hinawakan niya ang talampakan ni Angela at pinindot ang isang bahagi nito, gaya ng itinuro sa kanya ng kaniyang lola sa probinsya. At doon, sa gitna ng matinding pagod at pag-asa, isang milagro ang nangyari. Ang maliit na paa ni Angela ay bahagyang kumibot. Isang maliit na galaw, tila ba isang munting alon sa gitna ng payapang dagat. Ngunit para kay Teresita, iyon ay tila isang malakas na sigaw ng tagumpay. Angela? Angela, gumalaw ka. Sir Everton, tignan niyo po. Sa tindi ng tuwa ay nakalimutan ni Teresita
na kailangan niyang maging lihim. Napaatras si Everton sa dilim. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit bago pa man siya makalapit upang tignan ang nangyari, isang boses mula sa kabilang dulo ng pasilyo ang bumasag sa sandali ng himala. Everton, ano ang ginagawa mo riyan sa madilim? Ang boses ni Isadora ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa pag-asa. Nanigas si Teresita. Mabilis niyang tinakpan ang bote ng langis at inayos ang kumot ng kambal. Alam niyang kapag nalaman ni Isadora o ng Donya ang kanyang lihim na panggagamot, mas malaking gulo ang darating. Ngunit may isang bagay na hindi na mabubura. Nakita ni Everton ang galaw ng kanyang anak at nakita rin niya ang tunay na kulay ng puso ni Teresita. Ang binti ni Angela ay muling naging tahimik, ngunit ang binhi ng pagdududa sa isipan ni Everton ay nagsisimula na ring gumalaw. Sino ang tunay na kalaban sa loob ng mansyong ito? Ang katulong na nagbibigay ng buhay o ang mga mahal sa buhay na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang mga anak? Ang katotohanan ay tila isang sugat na kailangang buksan ng malalim upang tuluyang gumaling. Kahit na ang kapalit nito ay ang hapdi na hindi kayang tiisin ng puso. Sa gitna ng sikat ng araw na tila nakakapaso sa balat, nilakad ni Teresita ang makikitid at mababaho na eskinita ng tondo. Malayo ito sa malinis at malamig na hangin ng Mansyon de Silva. Dito, ang bawat hininga ay may halong amoy ng kanal at usok. Ngunit para kay Teresita, dito matatagpuan ang tanging piraso ng katotohanan na magliligtas sa kambal. Bit-bit ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang lumang address. Pilit niyang hinahanap ang isang pangalan na tila naging sumpa sa pandinig ni Doña Consuelo. Nanay Rosa, ang dating punong tagapagluto na bigla na lang naglaho matapos ang trahedyang pumatay kay Maria. Matapos ang mahabang pagtatanong, tumigil si Teresita sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa labas nito, may isang matandang babae na nakaupo sa isang sirang silya, nakatulala sa kawalan, habang ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa isang basong tubig. Nanay Rosa, ang mahinang tawag ni Teresita. Ang matanda ay tila nabigla. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng takot nang makita ang anyo ni Teresita. Maria? Maria, ikaw ba yan? Nagbalik ka ba para singilin ako? Ang kaniyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng panginginig. Lumapit si Teresita at lumuhod sa harap ng matanda. Hindi po ako si Maria, Nanay Rosa. Ako po si Teresita, ang nag-aalaga sa mga anak niya. Kailangan ko po ang tulong niyo. Ang kambal, nasa panganib po sila. Nang marinig ang tungkol sa mga bata, tila lumambot ang matitigas na kanto ng mukha ni Rosa. Ngunit mabilis din itong napalitan ng kaba. Tumingin siya sa paligid. Tila ba may mga aninong nagmamasid sa kanya sa gitna ng sikat ng araw. Huwag kang lalapit sa akin, anak. Mapanganib ang mga de Silva. Ang mga kamay nila ay puno ng dugo na hindi kayang hugasan ng kahit anong yaman. Ang bulong ni Rosa habang hinahawakan ng kamay ni Teresita. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Pagsusumamo ni Teresita, ano ang nangyari sa gabing yon? Si Sir Everton ba talaga ang may kasalanan? Isang mapait na luha ang gumulong sa kulubot na pisngi ni Rosa. Ang preno, hindi lang yun basta nasira, Teresita. Nakita ko ang isang tao sa garahe bago umalis ang sasakyan. Isang taong hindi dapat nandoon. Ang utos ay hindi para mamatay si Maria, kundi para itama ang pagkakamali. Anong pagkakamali? Ang tanong ni Teresita, halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kaba. Ang kambal, tugon ni Rosa. Ayaw ng Donya ng mga batang hindi perpekto. Akala nila ay mawawala ang mga bata sa aksidente. Pero si Maria ang kinuha ng tadhana. Ang aksidenteng iyon ay hindi kapabayaan ni Everton, kundi isang planong nauwi sa maling trahedya. Naramdaman ni Teresita ang paglamig ng kaniyang buong katawan. Ang katotohanan ito ay mas masahol pa
sa kaniyang inaasahan. Hindi lang pala malupit si Doña Consuelo. Siya ay isang mamamatay tao sa sarili niyang pamilya. Isang golden moment ang namayani nang kumuha si Teresita ng isang pirasong tinapay mula sa kaniyang bag at ibinigay ito kay Rosa kasama ang kaniyang huling pera. Isang pagbabahagi ng hirap at malasakit sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa, biktima ng kapangyarihan. Salamat, Teresita, pero mag-ingat ka. Sa sandaling malaman nilang alam mo na ang totoo, hindi ka na nila palalabasin ng buhay sa mansyong iyon. Ang huling babala ni Rosa. Habang naglalakad si Teresita pabalik sa sakayan, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang likuran. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang isang itim na sasakyan na may madidilim na bintana. Dahan-dahan itong gumagapang sa kalsada, sinusundan ng kaniyang bawat hakbang. Ang kaba sa kaniyang dibdib ay tila isang tambol na lalong bumibilis. Alam ni Doña Consuelo na lumabas siya. Alam ng mga anino kung saan siya nanggaling. Habang papalapit siya sa mansyon, napagtanto ni Teresita na ang kaniyang bawat hakbang ay hindi na tungo sa kaniyang silid, kundi tungo sa isang bitag na maaring wala ng labasan. Sino ang nasa loob ng itim na sasakyang yon? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Consuelo upang manatiling nakabaon sa lupa ang lihim na kaniyang pilit na itinatago? May mga gamot na akala mo ay nagdurugtong ng buhay, ngunit sa totoo lang ay dahan-dahang pinuputol ang bawat hibla ng pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Teresita habang hawak ang maliit na bote na kaniyang kinuha mula sa silid ng kambal. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok habang nakatayo siya sa loob ng isang maliit na butika sa labas ng subdibisyon. Ang amoy ng mga kemikal at gamot sa paligid ay lalong nagpapatindi sa kaniyang kaba. Iniabot niya ang botilya sa parmasyutiko, isang matandang lalaki na may salamin na tila naguguluhan sa kaniyang anyo, isang katulong na pawisan at tila hinahabol ng sariling anino. Maaari niyo po bang suriin kung ano ang laman nito? Sabi po ay bitamina ito para sa mga batang may sakit, pero parang lumalala po ang kalagayan nila. Ang pakiusap ni Teresita, ang kaniyang boses ay halos maputol sa tindi ng pag-aalala. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, na tila ba tumagal ng ilang taon, bumalik ang matanda. Ang kaniyang mukha ay seryoso at ang kaniyang mga mata ay puno ng pagtataka. Iha, nakuha mo ba ito sa isang rehistradong ospital? Ang laman ng botelyang ito ay hindi bitamina. Ito ay isang uri ng pampakalma na ginagamit sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip upang manatili silang tulog o mahina ang katawan. Sa mga batang tulad ng inaalagaan mo, ang sobrang dosis nito ay maaaring magdulot ng panghihina ng puso at tuluyang pagtigil ng paggalaw ng kanilang mga kalamnan. Naramdaman ni Teresita ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang lason ay hindi lamang nasa puso ni na Doña Consuelo at Isadora. Ito ay nasa mismong mga kamay na dapat sana ay nagbibigay ng lunas. Ang bawat patak na kaniyang ipinainom sa mga bata sa utos ni Isadora ay tila mga pako na kaniyang ibinabaon sa kanilang munting mga kabaong. Mabilis siyang bumalik sa mansyon, hindi alintana ang pagod at ang itim na sasakyang tila naghihintay na naman sa kanya sa kanto. Pagpasok niya sa bulwagan, sinalubong siya ng isang nakakangilong katahimikan hanggang sa marinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag. Angelo! Angelo! Gumising ka! Ang tila hysterical na sigaw ni Isadora. Nagmamadaling umakyat si Teresita. Pagdating niya sa silid, nakita niya si Angelo na nanginginig ang buong katawan. Tumitirik ang mga mata at may puting bula na lumalabas sa kaniyang mga labi. Si Isadora ay nakatayo sa tabi. Hawak ang isang baso ng tubig at ang pamilyar na botilya ng gamot. Tila ba nagpapanggap na nagpapanik, ngunit ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng tunay na takot.
Teresita, saan ka ba galing? Tignan mo ang nangyari sa bata. Pinainom ko na siya ng gamot, pero lalo siyang nagkaganyan. Ang singhal ni Isadora, sabay abot ng baso. Dali, painumin mo pa siya nito para kumalma. Tumingin si Teresita sa baso. Alam niya ang katotohanan. Ang gamot na yon, ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang bata. Isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi kailanman nararamdaman ng isang hamak na katulong, kundi ang galit ng isang inang handang pumatay para sa kaniyang anak. Isang golden moment ang namayani ng tabigin ni Teresita ang baso mula sa kamay ni Isadora. Ang tubig ay humampas sa sahig. Nabasag ang kristal na baso sa libu-libong piraso. Natila ba ang pagkabasag ng lahat ng pagtitiis ni Teresita? Hindi siya nagsalita. Sa halip lumapit siya kay Angelo, binuhat ng nanginginig na bata, at mahigpit itong niyakap. Idinidikit ang kaniyang puso sa puso ng bata. Ibinibigay ang kaniyang sariling init upang labanan ang lamig ng kamatayan. Hindi niyo na siya muling malalason. Ang bulong ni Teresita, ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Isadora, na tila ba isang leon na nagbabantay sa kaniyang kuta. Eksaktong pumasok si Everton sa silid, hapo at gulat sa nakitang eksena. Nakita niya ang basag na baso, si Isadora na tila biktima, at si Teresita na mahigpit na yakap ang kaniyang naghihingalong anak. Anong nangyayari rito? Ang sigaw ni Everton. Ang kaniyang tinig ay puno ng kalituhan at sakit. Everton, si Teresita, ayaw niyang paimumin ng gamot ang anak mo. Gusto niyang mamatay si Angelo. Ang pagsisinungaling ni Isadora, habang humahagulgol ng huwad. Napatingin si Everton kay Teresita. Ang bata sa kaniyang bisig ay unti-unti nang tumitigil sa paggalaw. Ang kaniyang paghinga ay nagiging mababaw at tila papatid na. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nakasabit sa hangin. Kaninong kamay ang kukunin ni Everton? Ang kamay ba ng kaniyang papakasalan na may dalang lunas na nakamamatay? O ang mga kamay ng katulong na punit-punit ang damit, ngunit puno ng katotohanang maaaring sumira sa kaniyang buong mundo? Ang mukha ni Angelo ay unti-unting nagiging asul, at ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa kabilang buhay. Kung hindi kikilo si Teresita ngayon, ang kaniyang lihim ay mananatiling lihim kasama ng katahimikan ng isang patay na bata. Layuan mo ang anak ko. Ikaw ang may sala kung bakit naghihingalo si Angelo. Ang mga salitang yon ni Everton ay tila isang malupit na hagupit na bumaon sa kaluluwa ni Teresita. Sa gitna ng naghihingalong katahimikan ng silid, ang boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw, puno ng galit at kawalan ng tiwala. Nakatayo si Teresita sa tabi ng kama. Mahigpit pa ring yakap ang nanghihinang katawan ni Angelo. Ang kaniyang mga bisig ay nagsisilbing huling kuta ng bata laban sa kamatayan, habang ang kaniyang sariling puso ay tila dinidikdik sa bawat pintig. Sa kabilang banda, si Everton ay humahakbang palapit. Ang kaniyang mukha ay balot ng pait. Pilit na inaagaw ang kaisa-isang dahilan kung bakit nananatiling matatag si Teresita sa loob ng mansyong iyon. Napakasakit ng pagkakataong ito. Nararamdaman ni Teresita ang bawat butil ng pawis ni Angelo na dumidikit sa kaniyang balat, isang munting buhay na pilit niyang isinasalba, habang ang amang dapat sana ay katuwang niya ay siya pang bumabato sa kanya ng malupit na paratang. Ang kaniyang lalamunan ay tila natutuyo. Ang kaniyang dibdib ay naninikip sa tindi ng hapis na kaniyang kinitil sa loob ng mahabang panahon. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal, na tila ba may mga libu-libong karayom na tumutusok sa kaniyang bawat hininga. Sa pintuan, pumasok si Doña Consuelo, kasunod ang ilang mga bodyguard. Ang kaniyang anyo ay tila isang reyna ng kadiliman na handang manakop. Ilabas na ang babaeng yan. Ngayon din, hindi lang siya magnanakaw, isa siyang mamamatay tao. Ang sigaw ng matanda.
habang itinuturo si Teresita ng kaniyang daliring puno ng mamahaling singsing. Hindi ako alis. Hindi niyo ako mapapaalis hanggat hindi niyo naririnig ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, ang tinig ni Teresita ay hindi na mahina. Ito ay isang pagsabog ng lahat ng pait, lahat ng dusa, at lahat ng pagmamahal na kaniyang itinago. Ang kaniyang boses ay tila isang dumadagundong na kulog na nagpatigil sa lahat ng tao sa silid. Ibinaba niya ng dahan-dahan si Angelo sa kama, ngunit nanatiling nakahawak ang kaniyang kamay sa munting palad ng bata. Hinarap niya si Everton. Ang kaniyang mga mata ay nagniningas sa katotohanan na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Sir Everton, tignan niyo ang inyong sarili. Tignan niyo ang inyong mga kamay. Ang sigaw ni Teresita habang itinuturo ang baso ng gamot na hawak pa rin ni Isadora sa gilid. Ang anak niyo ay hindi namamatay dahil sa sakit. Namamatay siya dahil sa lason na ibinibigay niyo sa kanya araw-araw. Ang gamot na yan. Ang gamot na yan ay pampatulog para sa mga baliw. Sinisira nito ang kaniyang puso. Sinisira nito ang kaniyang buhay. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Isadora, ngunit may halong kaba ang kaniyang mga mata. Nababaliw na siya, Everton. Gawa-gawa lang niya iyan para pagtakpan ng kapabayaan niya. Ngunit hindi nagpatinag si Teresita. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang tinatawag niyang diary ng pag-aaral. Isang maliit at kupas na kwaderno na naglalaman ng bawat oras ng pagpapakain, bawat reaksyon ng mga bata sa gamot, at lahat ng mga napansin niya mula sa botika. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak niya ito sa paanan ni Everton, kasabay ng isang maliit na botelyang walang label. Basahin ninyo yan! Basahin ninyo kung paano ninyo unti-unting sinasaktan ang sarili ninyong dugo at laman. Nanginginig ang kanyang tinig, puno ng hinanakit at kirot. At ikaw, Doña Consuelo. Huminto siya sandali. Pinipigilan ang pag-agos ng emosyon. Hindi ba sapat ang kayamanan ninyo? Kailangan pa ba ninyong isugal ang buhay ng isang inosenteng bata para lamang mapanatili ang kapangyarihan ninyo? Alam ko ang tungkol kay Nanay Rosa. Alam ko na ang preno ng sasakyan ni Maria ay hindi aksidenteng nasira. Kayo ang pumatay sa asawa ni Sir Everton. At ngayon, tinatapos niyo ang sinimulan niyo sa pamamagitan ng mga batang ito. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakangilo. Ang bawat salita ni Teresita ay tila isang bomba na nagwasak sa mga pader ng kasinungalingan sa Mansyon de Silva. Si Doña Consuelo ay namutla. Ang kaniyang labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Si Isadora naman ay tila gustong magtago sa kaniyang kinalalagyan. Dahan-dahang pinulot ni Everton ang kwaderno. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang mga pahina. Nakita niya ang bawat detalye ng paghihirap ng kaniyang mga anak na hindi niya napansin dahil sa kaniyang sariling pagkalunod sa alak. Tumingin siya kay Teresita at doon, sa gitna ng galit at sakit, nakita niya ang isang babaeng handang ialay ang lahat para sa mga batang hindi naman niya kaano-ano. Everton, huwag kang maniwala sa kanya. Ang mahinang pagsusumamo ni Isadora. Tumingin si Everton kay Isadora. Pagkatapos ay kay Angelo na ngayon ay halos hindi na humihinga. Isang desisyon ang kailangang gawin sa loob ng ilang segundo. Ang buhay ng kaniyang anak ay nakasalalay sa isang hibla ng pagtitiwala. Papa, ang isang mahinang ungol mula kay Angelo ay bumasag sa tensyon. Isang tawag na tila galing sa kabilang buhay, puno ng pait at pagnanais na mabuhay. Itinapon ni Everton ang panulat at ang mga papeles ng ampunan na kaniyang bitbit. Hinarap niya ang kaniyang ina na may mga matang ngayon lamang nagising sa mahabang pagkakahihimbing. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mga bodyguard ni Doña Consuelo ay humakbang na palapit upang puwersahang ilabas si Teresita. Sino ang tunay na mamamatay tao sa kwentong ito? Ang amang naging bulag, ang lolang naging halimaw, o ang katulong na naging tanging sandigan ng mga anghel? At sa huling sandali,
Sapat na ba ang katotohanan upang buhayin ang isang pusong tumitigil na sa pagtibok? Ang bawat hininga ni Angelo ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos, habang si Teresita ay pilit na hinihila palabas ng silid. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Everton. Isang huling pagsusumamo, isang huling hamon sa kaniyang pagiging ama. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Ang pinakamalalim na hiwa ay matatagpuan sa mga pahina ng katotohanang matagal nating pilit na ipinikit. Hawak ni Everton ang kupas na kwaderno ni Teresita habang nakaupo siya sa sahig ng kaniyang madilim na opisina. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang konsensya. Nakasulat doon ang bawat oras ng pag-iyak ni Angelo, ang bawat sentimetro ng paggalaw ng binti ni Angela, at ang mga panalangin isinulat ni Teresita sa mga gabing siya ay lasing at walang pakialam. Nakita niya ang mga mantsa ng tuyong luha sa papel, hindi luha ng isang katulong, kundi luha ng isang kaluluwang nagmamalasakit sa mga batang kinalimutan na ng sarili nilang ama. Ang kaniyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Naramdaman ni Everton ang isang matinding panghihina. Ang kaniyang mga tuhod ay tila naging tubig. Paano siya naging ganito kabulag? Ang kaniyang pagtakas sa alak ay hindi lamang pumatay sa kaniyang alaala kay Maria, kundi dahan-dahan ding pumatay sa kaisa-isang huling alaala nito, ang kanilang mga anak. Ang bawat salita ni Teresita sa kwaderno ay tila isang sampal na gumigising sa kaniyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa silid ng kambal. Doon, nakita niya si Teresita na nakaupo sa sahig sa tabi ng kama ni Angelo. Ang kaniyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng bata. Kahit pagod at bugbog sa mga paratang, hindi iniwan ng babae ang kaniyang mga anak. Isang golden moment ang namayani nang lumapit si Everton at dahan-dahang ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat ni Teresita. Nag-angat ng tingin si Teresita. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Akala niya ay muli siyang itataboy, ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa mga mata ni Everton. Ang liwanag ng pagpapakatao. Hindi nagsalita ang lalaki. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ni Teresita. Ang dalawang sugatang kaluluwa ay magkasamang nanangis sa tabi ng kama ng mga batang halos naging biktima ng sarili nilang pamilya. Patawarin mo ako, Teresita. Patawarin mo ako. Ang bulong ni Everton, ang kaniyang tinig ay basag sa tindi ng pagsisisi. Hindi po ako ang dapat ninyong hingan ng tawad, sir. Tugon ni Teresita habang pinupunasan ng kaniyang mga mata. Ang mga bata, sila ang kailangan ninyo ngayon. Sila ang tanging naiwan sa inyo. Ngunit ang sandali ng kanilang paglalapit ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto ng may lakas. Pumasok si Doña Consuelo, kasunod ang isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase, ang pamilyang abogado ng mga De Silva. Ang mukha ng Doña ay tila isang pader ng yelo. Walang bakas ng pagsisisi sa kaniyang mga mata matapos ang lahat ng nabunyag. Tama na ang drama na ito, Everton, ang matigas na utos ng Donya. Kung pipiliin mong maniwala sa mga gawa-gawang kwento ng katulong na ito, asahan mong mawawala sa iyo ang lahat, ang pangalan, ang yaman, at ang mansyong ito. I will disinherit you, Everton. Iiwan kitang pulubi sa kalsada kasama ang dalawang batang yan na wala namang silbi sa lipunan. Tumayo si Everton, hinarap ang kaniyang ina ng may bagong uri ng katatagan. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa alak, kundi sa galit at determinasyon. Ang yaman ay pwedeng kitain, ma, pero ang kaluluwa ko, hindi ko nahahayaang mabulok ito sa ilalim ng iyong mga kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa Donya. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka ng makain. Attorney,
ihanda ang mga papeles. Tatanggalin ko ang lahat ng karapatan ni Everton sa ari-arian ng mga De Silva. Isang malaking panganib ang nakasabit sa bawat hininga sa silid. Ang pag-ibig ba ni Everton sa kaniyang mga anak at ang tiwala niya kay Teresita ay sapat na upang talikuran ang kaniyang komportableng buhay? At sa likod ng Donya, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa abogado. Isang ngiting tila may dalang lihim na impormasyong maaaring magpabago sa takbo ng laban. Mayroon bang mas malalim pang dahilan kung bakit ganoon na lamang kadesidido si Doña Consuelo na itago ang katotohanan? At ano ang nakasulat sa mga papeles na hawak ng abogado na tila magiging huling pako sa kabaong ng kalayaan ni Everton? Hayop ka! Papatayin mo ba ako gaya ng ginawa mo sa aking mga apo? Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na palaso na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Isang matinding kalabog ng nabasag na porselana ang sumunod. Ang mga piraso nito ay nagtalsikan sa makintab na sahig na tila mga kristal ng galit. Nakatayo si Teresita sa pintuan ng silid ng Donya. Ang kaniyang mga kamay ay nasa ere pa rin. Tila sinusubukang abutin ang isang katotohanang biglang naglaho. Sadyang napakabilis ng mga pangyayari. Tinawag si Teresita ni Isadora upang iabot ang gamot ng Donya, ngunit sa sandaling pumasok siya, biglang itinulak ng matanda ang sariling plorera at sadyang itinisod ang kaniyang sarili sa gilid ng matalas na mesa. Ngayon, ang Donya ay nakahandusay sa sahig. May bahid ng dugo sa kaniyang braso at ang kaniyang mga mata ay puno ng mapagkunwaring takot. Teresita, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Isadora na tila ba isang mahusay na aktres sa gitna ng isang entablado. Everton! Everton! Tulong! Sinasaktan ni Teresita si Tita Consuelo. Naririnig ni Teresita ang mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo. Pumasok si Everton, hapo at gulat. Ang kaniyang mga mata ay lumaki nang makita ang kaniyang inang duguan sa sahig. Kasunod nito ang biglang pagpasok ng dalawang opisyal ng pulisya. Isang bagay na tila sadyang nakaplano dahil sa bilis ng kanilang pagdating sa loob ng isang eksklusibong subdibisyon. Hulihin niyo ang babaeng yan. Tinangka niyang saktan ang biyenan ko. Ang turo ni Isadora, ang kaniyang boses ay puno ng pait at tagumpay. Naramdaman ni Teresita ang malamig na bakal ng posas na sumakal sa kaniyang mga pulso. Ang tunog ng paglak nito ay tila ang huling kumpas ng kamatayan para sa kaniyang dangal. Ang bawat hininga niya ay tila may halong abo. Ang kaniyang lalamunan ay naninikip sa tindi ng kawalang katarungan. Tumingin siya kay Everton, ang kaisa-isang lalaking kaniyang pinagkatiwalaan. Ang lalaking kaniyang inasahang magsisilbing kuta laban sa bagyong ito. Ngunit si Everton ay nakatayo lamang doon, tila isang rebulto ng pag-aalinlangan. Nakita ni Teresita ang pagtatalo sa mga mata ng lalaki. Ang utang na loob sa kaniyang ina na nagligtas sa kanya noon, laban sa katotohanang nakikita niya sa mga mata ni Teresita. Ang kaniyang pananahimik ay tila isang libu-libong kutsilyong sumasaksak sa puso ng babae. Sir Everton, naniniwala po ba kayo sa kanila? Ang mahinang tanong ni Teresita. Ang kaniyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng kaguluhan. Hindi sumagot si Everton. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kaniyang ina upang alalayan ito. Ang pagtalikod niyang iyon ay tila ang huling hatol, isang golden moment ng sakitang namayani nang mahulog mula sa bulsa ni Teresita ang isang maliit na rosaryo, isang lumang gamit na kaniyang hawak tuwing nananalangin siya para sa kambal. Tumama ito sa sahig nang walang ingay, ngunit ang imahe nito sa gitna ng kaguluhan ay tila isang tahimik na saksi sa kaniyang kawalang sala. Dali na yan sa presinto, ang utos ng isang pulis, habang pilit na hinihila si Teresita papalabas ng silid. Habang kinakaladkad siya sa pasilyo, nakita ni Teresita ang isang sulyap mula kay Isadora. Isang mapanganib
at mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Isang ngiting nagsasabing tapos na ang laban. Ang bitag ng ahas ay tuluyan ng sumara at si Teresita ay naiwang mag-isa sa dilim ng kawalang katiyakan. Hanggang saan kayang tiisin ng isang tao ang bigat ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa? At sa kabilang panig ng mga rehas, mayroon pa kayang tinig na mangangahas na magsalita para sa kanya? Ang munting rosaryo sa sahig ay naiwang mag-isa. Tila ba pati ang langit ay pansamantalang nagtakip ng mga mata sa harap ng ganitong kalupitan. Ang bawat bakal na rehas ay tila isang guhit ng tadhana na naghihiwalay sa katarungan at sa lupit ng kapangyarihan. Sa loob ng madilim at masikip na selda, nakaupo si Teresita sa isang malamig na sementadong bangko. Ang amoy ng kalawang at luma na hangin ay tila sumasakal sa kaniyang bawat hininga. Ang kaniyang mga pulso ay may bakas pa rin ng hapdi mula sa mahigpit na pagkakaposas kanina. Sa labas, ang ingay ng lungsod ay tila isang malayong alaala, isang mundong hindi nakabilang sa kanya. Ngunit sa kabila ng kaniyang kalagayan, ang kaisa-isang imaheng nakapinta sa kaniyang isipan ay ang mga mata ni Angelo, ang kaniyang munting anghel na iniwan niyang naghihingalo sa kamay ng mga lobo. Isang matunog na paglalakad ng mga sapatos sa labas ng pasilyo ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Tumigil ang mga hakbang sa tapat ng kaniyang selda. Inangat ni Teresita ang kaniyang tingin. Inaasahang makikita ang mapanuring mukha ng isang pulis, ngunit isang pamilyar na anyo ang bumati sa kanya. Isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na briefcase at may mga matang puno ng determinasyon at utang na loob. Ate Teresita, ako ito, si Gabriel. Ang mahinang tawag ng lalaki. Ang kaniyang tinig ay puno ng emosyon. Nanlaki ang mga mata ni Teresita. Si Gabriel, ang batang lalaki mula sa tondo na kaniyang tinulungan noon sa pag-aaral. Ang batang pinaghahati ang kasama ang kaniyang kaisa-isang piraso ng tinapay habang siya ay nagtatrabaho pa bilang labandera. Ngayon, ang batang yon ay isa ng ganap na abogado. Isang golden moment ang namayani ng hawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Teresita sa pagitan ng mga rehas. Isang pagpapadama ng init na matagal nang nawala sa kaniyang buhay. Narinig ko ang balita. Hindi ako makapapayag na manatili ka rito. Alam ko kung sino ka, ate. Alam ko ang linis ng iyong puso. Ang pangako ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay tila isang himig ng kaligtasan. Sa loob ng sumunod na ilang oras, inilatag ni Gabriel ang kaniyang mga natuklasan. Hindi lamang siya nagpunta upang iligtas si Teresita sa kasong physical assault. Nagdala rin siya ng mga papeles na sadyang nakapanlulumo. Ang pondo para sa medikal na pangangailangan ng kambal, isang napakalaking halaga na iniwan ng kanilang ina na si Maria, ay unti-unti pa lang ninanakaw. Ang mga records ay nagpapakita na ang pera ay inililipat sa isang lihim na account sa ilalim ng pangalan ni Isadora. Sa basbas ni Doña Consuelo, ninanakawan nila ang sarili nilang dugo at laman. Ang bulong ni Teresita, ang kaniyang galit, ay unti-unting lumalamas sa kaniyang takot. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay nang ilabas ni Gabriel ang isang lumang litrato ng isang lalaki. Hindi lang yun, ate. Nahanap ko si Mang Ben, ang mekanikong humawak sa sasakyan ni Maria bago ang aksidente. Akala ng lahat ay patay na siya, ngunit nagtatago lang siya dahil sa takot. Handa siyang magsalita ngayon. Handa niyang sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya na putulin ang preno ng sasakyan kapalit ng malaking halaga. Naramdaman ni Teresita ang tila paghinto ng kaniyang puso. Ang katotohanan ay tila isang napakalakas na bagyong handang gibain ang Mansyon de Silva. Ang mga ebidensya ay unti-unti nang nagtatagpo. Ang pagnanakaw ng pera, ang lason sa gamot, at ang planadong pagpatay 5 taon na ang nakalilipas. Kailangan nating bumalik sa Mansyon, Gabriel, ngayon din. Bago pa nila tuluyang mawala ang kambal, ang pagsusumamo ni Teresita. Inayos ni Gabriel ang kaniyang mga papeles
at tumingin ng diretso sa mga mata ni Teresita. Lalabas tayo rito, ate, at sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luha mo ay babayaran nila ng kanilang kalayaan. Habang inihahanda ang kaniyang release papers, isang malaking katanungan ang bumabagabag kay Teresita. Sa sandaling malaman ni Everton ang kabuuan ng katotohanan ito, na ang kaniyang sariling ina ang pumatay sa kaniyang asawa at nagnanakaw sa kaniyang mga anak, kakayanin kaya niya itong tanggapin o tuluyan na siyang mababasag sa tindi ng sakit? At sa kabilang dako, si Doña Consuelo at Isadora ay tila naghahanda na para sa isang malaking pagdiriwang, hindi alam na ang anino ng kanilang mga kasalanan ay nasa pintuan na, handang maningil. Ang huling ebidensyang hawak ni Gabriel ay isang recording ng boses. Isang boses na kapag narinig ng lahat ay hindi na kailanman mabubura ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Sino ang boses na nasa likod ng recording na yon at sapat na ba ito upang buwagin ang kaharian ng kasinungalingan bago maging huli ang lahat para sa kambal? Ang bawat halakhak sa gitna ng karangyaan ay tila isang insulto sa bawat patak ng luha ng mga batang nagugutom sa itaas na palapag. Maliwanag ang buong mansyon de Silva. Ang mga kristal na chandelier ay nagniningning na tila mga bituin, habang ang tunog ng banayad na musika at ang pag-uumpuga ng mga mamahaling baso ng alak ay pumupuno sa bulwagan. Gabi ng engranding engagement party ni na Everton at Isadora. Ang mga piling panauhin mula sa matataas na lipunan ay naroon. Lahat ay suot ang kanilang pinakamagarang bestido at Amerikana. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Isadora, suot ang isang puting gown na puno ng puntas, habang ang kaniyang kamay ay nakalingkis sa braso ni Everton. Ang Doña Consuelo naman ay nakangiti ng buong ningning, tila ba siya ang reyna ng gabing iyon? Matagumpay na naililibing ang lahat ng kaniyang mga lihim sa ilalim ng mga bulaklak at musika. Ngunit ang katahimikan at kagalakan ay biglang naputol nang bumukas ng malakas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang malamig na hangin mula sa labas ang pumasok, kasunod ang anyo ni Teresita. Hindi na siya suot ang kaniyang uniforme ng katulong. Suot niya ang isang simpleng barong na may dalang dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Kasunod niya si Gabriel at ang ilang mga opisyal ng pulisya na may dalang mga dokumento. Teresita, anong ginagawa ng kriminal na ito rito? Ang sigaw ni Isadora, ang kaniyang boses ay pumitlag sa tindi ng gulat at takot. Ang kaniyang matatamis na ngiti ay biglang naging isang pangit na maskara ng galit. Hindi ako ang kriminal dito, Isadora. Ang tunay na kriminal ay ang mga taong nagnanakaw ng buhay mula sa mga batang walang kalaban-laban. Ang matatag na sagot ni Teresita. Habang naglalakad siya sa gitna ng bulwagan, hindi pinapansin ang mga bulungan ng mga panauhin. Humakbang si Gabriel sa harap at inilabas ang isang folder. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinalulungkot ko ang pag-istorbo, ngunit ang gabing ito ay hindi para sa isang kasalan, kundi para sa katarungan. Hawak ko ang mga ebidensya ng malawakang pagnanakaw sa medical fund ni na Angelo at Angela de Silva. Higit sa 10 milyong piso ang inilipat sa lihim na account ni Isadora Salvador sa loob lamang ng 2 taon. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang tumingin nang may pagdududa kay Isadora. Namutla ang dalaga, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Kasinungalingan iyan. Everton, huwag kang maniniwala sa kanila. Ang pagsusumamo ni Isadora. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Isang matandang babae ang pumasok mula sa likuran, si Nanay Rosa. Nang makita siya ni Doña Consuelo, ang kaniyang baso ng alak ay dahan-dahang nalaglag sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, na tila ba ang kaniyang sariling mundo ay gumuho na rin. Rosa, ang mahinang bulong ng Donya, ang kaniyang tinig ay puno ng kaba. Opo, Doña Consuelo, buhay pa ang konsensya ko, ang matapang na pahayag ni Nanay Rosa.
Narito rin si Mang Ben, ang mekanikong inutusan ninyong putulin ang preno ng angay sasakyan ni Maria 5 taon na ang nakalilipas. Handa na siyang magsalita sa harap ng batas. Sa sandaling iyon, ang maskara ng Donya ay tuluyan ng natanggal. Ang kaniyang mukha ay naging isang larawan ng matinding puot at desperasyon. Hinarap niya si Teresita at si Everton na ngayon ay nakatayo lamang sa gilid, tila isang rebultong hindi makapaniwala sa lawak ng kataksilang naganap sa loob ng sarili niyang pamilya. Isang golden moment ang namayani nang tumingin si Teresita sa mga panauhin at sinabi ang mga salitang tumagos sa konsensya ng lahat. Ang yaman ninyo ay hindi kailanman magiging sapat upang itago ang amoy ng nabubulok na kaluluwa. Habang kayo ay nagdiriwang dito, may 2 bata sa itaas na halos mamatay sa lason ng inyong kasakiman. Manahimik ka! Ang sigaw ni Doña Consuelo habang ang kaniyang boses ay pumitlag sa tindi ng emosyon. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ginawa ko yon dahil hindi karapat-dapat ang mga batang yon sa pangalan ng De Silva. I did it for the family's image. Ang pag-amin na yon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, sapat na upang marinig ng recording device na hawak ni Gabriel. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani, hanggang sa marinig ang tunog ng mga posas na inilalabas ng mga pulis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa itaas ng malaking hagdanan. Isang boses na nagpatigil sa lahat, kabilang na ang Donya na akma, sanang tatakas. Doon, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo ang kambal. Si Angelo ay nakasandal sa kaniyang maliit na walker, habang si Angela ay nakahawak sa rehas. Ano ang gagawin ng 2 bata nang makita ang kanilang lola na dinadala ng mga pulis? At sapat na ba ang katarungang ito upang paghilumin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan? Ang gabi ng paghuhukom ay hindi pa tapos dahil ang pinakamahalagang saksi ay kakarating pa lamang. Ang katarungan ay hindi lamang isang hatol ng batas, kundi isang himala na sumisibol sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Tila isang munting halaman na pilit bumubutas sa matigas na semento upang masilayan ang sikat ng araw. Sa malawak na bulwagan ng Mansyon de Silva, ang lahat ng mata ay nakatuon sa itaas ng marangyang hagdanan. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy upang bigyang daan ang isang sandaling hindi kailanman malilimutan ng sino mang naroroon. Doon, sa tuktok ng mga baitang nagawa sa makintab na nara, nakatayo ang kambal. Si Angelo at Angela na suot ang malilinis na puting damit ay tila mga anghel na bumaba mula sa langit upang saksihan ang pagbagsak ng kadiliman. Si Doña Consuelo, na kanina lamang ay nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis, ay biglang napatigil. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat at takot. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na handang mabuwal. Sa kaniyang paningin, ang mga apo na tinawag niyang halimaw at walang pakinabang ay tila naging mga higante na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi maaari iyan. Ang pabulong na sigaw ng Donya, ang kaniyang boses ay puno ng panginginig. Sabi ng mga doktor, hindi na sila makakalakad. Sabi nila ay habang buhay na silang magiging pabigat. Ngunit ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa ilalim ng nagmamasid na mga mata ng mga panauhin, dahan-dahang iginalaw ni Angelo ang kaniyang kanan na binti. Ang kaniyang mga tuhod ay nanginginig, tila ba mga murang kawayan na nilalabanan ang malakas na hangin. Bawat sentimetro ng kaniyang paggalaw ay puno ng hapdi at hirap, ngunit ang kaniyang mukha ay puno ng isang uri ng determinasyon na tanging isang bata lamang ang mayroon. Isang golden moment ang namayani ng bitawan ni Angelo ang kaniyang maliit na walker. Sa loob ng ilang segundo na tila ba tumagal ng isang siglo,
Tumayo siya ng mag-isa. Ang kaniyang maliit na kamay ay dahan-dahang inabot ang kamay ng kaniyang kapatid na si Angela. Magkahawak kamay, ang dalawang bata ay nagsimulang humakbang pababa sa unang baitang ng hagdanan. Bawat bagsak ng kanilang munting paa sa kahoy ay tila isang malakas na tunog ng tambol na nagpapahayag ng kanilang tagumpay laban sa lason at kapabayaan. Pa, pa, ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Angelo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang salita na tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa puso ni Everton. Hindi na nakapaghintay ang ama. Mabilis siyang tumakbo patungo sa paanan ng hagdanan, lumuhod sa sahig, at iniabot ang kaniyang mga kamay nang may kasamang hagulgol ng pagsisisi at kagalakan. Dito kayo sa akin mga anak. Nandito na si Papa. Ang boses ni Everton ay basag, puno ng emosyon na matagal na niyang ibinaon sa alak. Habang ang kambal ay dahan-dahang bumababa, si Teresita ay nakatayo sa gilid. Ang kaniyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kaniyang mga pisngi. Nakita niya ang bunga ng kaniyang mga gabi ng paghihilot, ang bunga ng kaniyang mga panalangin, at ang bawat patak ng kaniyang pawis na kaniyang inialay para sa mga batang ito. Ang tagumpay ng kambal ay kaniya ring tagumpay, isang munting himala na nabuo sa gitna ng kaniyang sariling pagdadalamhati. Ngunit sa gitna ng ganitong kagandahan, ang katarungan ay may kasamang pait para sa mga nagkasala. Si Doña Consuelo, habang pinapanood ang tagumpay ng kaniyang mga apo, ay biglang napatakip sa kaniyang mga tainga. Nagsimula siyang tumawa ng mahina, na unti-unting naging isang malakas at nakakangilong halakhak. Ang kaniyang mga mata ay nawalan na ng kislap ng kaisipan. Tila ba ang bigat ng kaniyang mga kasalanan ay tuluyan ng bumali sa kaniyang katinoan. Ang mga damit na tinahi mo, Maria, nasusunog na sila. Nakikita niyo ba? Ang apoy ay napakaganda. Ang sigaw ng Donya habang nakaturo sa bakanting fireplace. Ang Donya ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kaniyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng dilim na siya rin ang gumawa. Ang kaniyang karma ay hindi lamang ang pagkakakulong sa likod ng mga rehas, kundi ang pagkakakulong sa loob ng isang isipang hinding-hindi na makakatakas sa mga anino ng kaniyang nakaraan. Habang hinihila siya ng mga pulis papalabas, ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba nakikita ang mukha ni Maria na naniningil sa bawat patak ng dugong dumanak. Si Isadora naman ay mabilis ding kinaladkad ng mga pulis. Ang kaniyang mga sigaw at pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa labas ng mansyon. Naiwan ang bulwagan sa isang kakaibang katahimikan, maliban sa mahihina at masasayang hikbi ni Everton, habang yakap-yakap ang kaisa-isang kayamanan na kaniyang naiwan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang katanungang naiwan sa isipan ni Teresita. Ang paghilom ba ng katawan ng mga bata ay sapat na upang paghilumin ang mga sugat na iniwan ng pagkawala ni Maria at ang mga tao ng pang-aabuso? At sa kaniyang pagtayo sa gitna ng mansyong ito na dati ay kaniyang kinatatakutan, handa na ba siyang harapin ang bagong yugto ng kaniyang buhay kasama ang pamilyang ito? O ang kaniyang papel ay natapos na sa sandaling ang himala ay naganap? Minsan, ang pinakamalakas na ingay ay hindi ang sigaw ng galit, kundi ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay natutong huminga ng malaya. Ang Mansyon de Silva ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mabigat at nakakasakal na hangin na tila ba laging may nagmamasid sa bawat sulok. Ang mga malalaking kurtina na dating laging nakasara ay ngayon ay hawi na. Hinahayaan ng sikat ng araw na dumaan sa mga bintana at hugasan ng bawat alikabok ng madilim na nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang kirot sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang misyon ay tapos na. Ang mga anghel na kaniyang ipinaglaban ay ligtas na, at ang mga demonyo
ay nakapiit na sa kanilang sariling mga impyerno. Sa kaniyang maliit na silid, dahan-dahang itinupi ni Teresita ang kaniyang huling uniforme. Ang bawat tupi ay tila isang pagpapaalam sa mga gabing puno ng luha at takot. Dinampot niya ang kaniyang lumang maleta, ang kaysa-isang gamit na kaniyang bitbit, nang pumasok siya sa mansyong ito bilang isang hamak na katulong. Sa loob nito, nakalagay ang kaniyang kaisa-isang kayamanan, ang maliit at lumang sapatos ng kaniyang pumanaw na anak. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Everton. Wala na ang amoy ng alak sa kaniyang hininga at ang kaniyang mga mata ay wala na ring bakas ng kawalan ng pag-asa. Suot niya ang isang simpleng t-shirt. Ang anyo niya ay mas mukhang isang ama kaysa sa isang makapangyarihang negosyante. Teresita, aalis ka na ba talaga? Ang tanong ni Everton. Ang kaniyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Tapos na po ang tungkulin ko rito, Sir Everton. Nakakalakad na ang kambal at maayos na po ang lahat. Kailangan ko na ring hanapin ang sarili kong kapayapaan. Ang mahinang sagot ni Teresita habang pilit na ngumingiti. Lumapit si Everton at sa isang golden moment na puno ng katapatan, hinawakan niya ang mga kamay ni Teresita. Hindi mo lang inalagaan ang mga anak ko, Teresita. Iniligtas mo kami. Iniligtas mo ang kaluluwa ko mula sa kadilimang ako rin ang gumawa. Hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng sakripisyo mo. Tumitig si Everton ng malalim sa mga mata ni Teresita, isang tingin na hindi na naghahanap kay Maria, kundi nakikita ang tunay na halaga ng babaeng nasa harap niya. Huwag kang umalis bilang isang katulong, Teresita. Kung kailangan mong umalis para sa iyong sarili, hindi kita pipigilan. Pero sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na karapat-dapat din ako sa isang bagong simula. Kasama ka. Naramdaman ni Teresita ang pag-init ng kaniyang mga pisngi. Ang kaniyang puso na matagal nang naging bato dahil sa pait ng buhay ay tila unti-unting lumalambot. Tila isang lupang tigang na nadilig ng unang ulan ng Mayo. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin bago siya tuluyang makapagsimula uli. Dinala ni Everton si Teresita sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay banayad na humahalik sa pampang. Doon, sa harap ng malawak na asul na dagat, inilabas ni Teresita ang maliit na sapatos ng kaniyang anak. Isang huling haplos, isang huling halik, at isang huling panalangin. Dahan-dahan niyang binitiwan ang sapatos sa tubig. Hinahayaan itong tangayin ng mga alon patungo sa kawalan. Paalam, anak. Salamat sa paggabay mo sa akin para mailigtas sina Angelo at Angela. Ang bulong ni Teresita habang ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang humahalo sa alat ng dagat. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kaniyang balikat. Si Everton ay nakatayo sa kaniyang tabi, isang tahimik na kuta sa gitna ng kaniyang huling pagdadalamhati. Sa kabilang dako, naroon ang kambal, naghahabulan sa buhanginan ng may mga tawa na tila mga kampanilya ng langit. Ang kanilang mga binti ay matatag na, ang kanilang mga puso ay puno na ng buhay. Ang lahat ng pait, ang lahat ng sampal, ang lahat ng lason at kasinungalingan ay tila mga bakas ng paa sa buhangin na dahan-dahang binubura ng dagat. Sa paglubog ng araw, isang bagong kulay ang sumilay sa langit. Kulay ng pag-asa, kulay ng pagpapatawad, at kulay ng isang pag-ibig na hindi nabuo sa karangyaan, kundi sa apoy ng pagsubok. Habang naglalakad sila pabalik, ang katanungang naiwan ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kinabukasan. Ang bawat hakbang ni Teresita sa buhangin ay hindi na mabigat. Dahil sa wakas, ang kaniyang puso ay hindi na nakakadena sa anino ng mansyon, kundi nakalaya na sa liwanag ng isang bagong umaga. Minsan, ang pinakamalakas na ingay ay hindi ang sigaw ng galit, kundi ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay natutong huminga ng malaya. Ang Mansyon de Silva ay hindi na tulad ng dati.
Wala na ang mabigat at nakakasakal na hangin na tila ba laging may nagmamasid sa bawat sulok. Ang mga malalaking kurtina na dating laging nakasara ay ngayon ay hawi na. Hinahayaan ang sikat ng araw na dumaan sa mga bintana at hugasan ng bawat alikabok ng madilim na nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang kirot sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang misyon ay tapos na. Ang mga anghel na kaniyang ipinaglaban ay ligtas na. At ang mga demonyo ay nakapiit na sa kanilang sariling mga impyerno. Sa kaniyang maliit na silid, dahan-dahang itinupi ni Teresita ang kaniyang huling uniforme. Ang bawat tupi ay tila isang pagpapaalam sa mga gabing puno ng luha at takot. Dinampot niya ang kaniyang lumang maleta, ang kaisa-isang gamit na kaniyang bitbit nang pumasok siya sa mansyong ito bilang isang hamak na katulong. Sa loob nito, nakalagay ang kaniyang kaisa-isang kayamanan, ang maliit at lumang sapatos ng kaniyang pumanaw na anak. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Everton. Wala na ang amoy ng alak sa kaniyang hininga at ang kaniyang mga mata ay wala na ring bakas ng kawalan ng pag-asa. Suot niya ang isang simpleng t-shirt. Ang anyo niya ay mas mukhang isang ama kaysa sa isang makapangyarihang negosyante. Teresita, alis ka na ba talaga? Ang tanong ni Everton. Ang kaniyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Tapos na po ang tungkulin ko rito, Sir Everton. Nakakalakad na ang kambal at maayos na po ang lahat. Kailangan ko na ring hanapin ang sarili kong kapayapaan. Ang mahinang sagot ni Teresita habang pilit nang umingiti. Lumapit si Everton at sa isang golden moment na puno ng katapatan, hinawakan niya ang mga kamay ni Teresita. Hindi mo lang inalagaan ang mga anak ko, Teresita. Iniligtas mo kami. Iniligtas mo ang kaluluwa ko mula sa kadilimang ako rin ang gumawa. Hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng sakripisyo mo. Tumitig si Everton ng malalim sa mga mata ni Teresita, isang tingin na hindi na naghahanap kay Maria, kundi nakikita ang tunay na halaga ng babaeng nasa harap niya. Huwag kang umalis. Bilang isang katulong, Teresita. Kung kailangan mong umalis para sa iyong sarili, hindi kita pipigilan. Pero sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na karapat-dapat din ako sa isang bagong simula. Kasama ka. Naramdaman ni Teresita ang pag-init ng kaniyang mga pisngi. Ang kaniyang puso na matagal nang naging bato dahil sa pait ng buhay ay tila unti-unting lumalambot. Tila isang lupang tigang na nadilig ng unang ulan ng Mayo. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin bago siya tuluyang makapagsimula uli. Dinala ni Everton si Teresita sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay banayad na humahalik sa pampang. Doon, sa harap ng malawak na asul na dagat, inilabas ni Teresita ang maliit na sapatos ng kaniyang anak. Isang huling haplos, isang huling halik, at isang huling panalangin. Dahan-dahan niyang binitiwan ang sapatos sa tubig, hinahayaan itong tangayin ng mga alon patungo sa kawalan. Paalam, anak. Salamat sa paggabay mo sa akin para mailigtas sina Angelo at Angela. Ang bulong ni Teresita, habang ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang humahalo sa alat ng dagat. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kaniyang balikat. Si Everton ay nakatayo sa kaniyang tabi, isang tahimik na kuta sa gitna ng kaniyang huling pagdadalamhati. Sa kabilang dako, naroon ang kambal, naghahabulan sa buhanginan nang may mga tawa na tila mga kampanilya ng langit. Ang kanilang mga binti ay matatag na, ang kanilang mga puso ay puno na ng buhay. Ang lahat ng pait, ang lahat ng sampal, ang lahat ng lason at kasinungalingan ay tila mga bakas ng paa sa buhangin na dahan-dahang binubura ng dagat. Sa paglubog ng araw, isang bagong kulay ang sumilay sa langit. Kulay ng pag-asa, kulay ng pagpapatawad, at kulay ng isang pag-ibig na hindi nabuo sa karangyaan, kundi sa apoy ng pagsubok. Habang naglalakad sila pabalik, ang katanungang naiwan ay hindi na tungkol sa nakaraan,
kundi sa kinabukasan. Ang bawat hakbang ni Teresita sa buhangin ay hindi na mabigat dahil sa wakas, ang kaniyang puso ay hindi na nakakadena sa anino ng mansyon, kundi nakalaya na sa liwanag ng isang bagong umaga. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa haba ng mga dasal sa loob ng simbahan, kundi sa tibay ng mga kamay na handang kumilos upang ipaglaban ang katotohanan at kalinga. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng kasinungalingan ay tuluyang naglaho sa Mansyon de Silva. Ang gusaling dati ay tila isang piitan ay naging Teresita de Silva Foundation for Children with Special Needs. Wala na ang mga matataas na bakod na naghihiwalay sa pamilya mula sa mundo. Sa halip, ang mga pintuan nito ay bukas na ngayon para sa mga batang nangangailangan ng pagkalinga na dati ay ipinagkait ni na Doña Consuelo at Isadora. Sa malawak na hardin, kung saan ang mga bulaklak ay malayang namumukadkad sa ilalim ng sikat ng araw, naririnig ang tunog ng masasayang tinig. Ang tunay na himala ay hindi na lamang isang panaginip. Si Angelo at Angela, na ngayon ay malalaki na, ay naghahabulan sa damuhan. Bagaman may bahagyang hirap pa rin sa kanilang paggalaw, ang kanilang mga binti ay matatag at ang kanilang mga puso ay puno ng sigla. Sila ay hindi na mga halimaw sa paningin ng mundo, kundi mga simbolo ng pag-asa at katatagan. Lumapit si Everton kay Teresita na nakaupo sa isang bangko habang pinapanood ang mga bata. Hawak ni Everton ang isang tasa ng mainit na tsaa at sa kaniyang mukha ay mababakas ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang kaniyang pag-ibig kay Teresita ay hindi isang biglaang pagsiklab, kundi isang dahan-dahang pag-usbong na dinilig ng tiwala at paggalang. Everything looks so peaceful now, Teresita. Minsan, hindi ako makapaniwala na narito na tayo. Ang mahinang sabi ni Everton, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng babae. Ang kapayapaan ay hindi ibinibigay, Sir, ito ay pinaghihirapan. Ang tugon ni Teresita habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang bawat luha natin noon ay naging pataba sa lupang kinalalagyan natin ngayon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at liblib na pasilidad para sa mga may sakit sa isip, nakaupo si Doña Consuelo sa isang sulok. Wala siyang suot na alahas, wala ang kaniyang marangyang bestido, nakatitig lamang siya sa kawalan. Ang kaniyang mga kamay ay gumagalaw na tila ba may tinatahing mga damit na hindi naman nakikita. Ang kaniyang mundo ay naging kasing dilim at kasing liit ng silid kung saan niya dating itinatago ang kaniyang mga apo. Ito ang kaniyang karma. Ang mabuhay sa isang mundong walang sinumang nakakaalala sa kaniyang pangalan, habang ang kaniyang mga kasalanan ay paulit-ulit na bumubulong sa kaniyang pandinig. Si Isadora naman ay nananatili sa likod ng mga rehas, tinitiis ang bawat araw ng kaniyang sentensya, malayo sa karangyaan at kapangyarihang kaniyang ninakaw. Nahanap na nina Teresita at Everton ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito nangangahulugang kinalimutan na nila ang sakit, kundi pinili nilang huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Ang kanilang pag-ibig ay naging gamot na naghilom sa bawat sugat ng kanilang kaluluwa. Isang golden moment ang namayani bago matapos ang araw. Lumapit ang kambal sa kanilang mga magulang, pawisan at hingal, ngunit may mga ngiting kasing ningning ng dapit hapon. Nagyakap ang apat sa gitna ng hardin, isang larawan ng pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa sakripisyo at wagas na pagmamahal. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang kamatayan ng isang pangarap ay maaring maging simula ng isang mas magandang bukas, basta't may isang pusong handang tumayo at magsabi ng tama na sa gitna ng kawalang katarungan. Si Teresita ay hindi lamang naging isang asawa o isang ina. Siya ay naging liwanag sa gitna ng unos, patunay na ang kabutihan ay palaging mananaig sa huli. Ang dalampasigan
kung saan itinapon ni Teresita ang sapatos ng kaniyang anak ay nananatiling tahimik, ngunit ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa langit. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang pinto patungo sa isang bagong simula. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang pinto patungo sa isang bagong simula, kung saan ang bawat hakbang ay hindi na pasanin, kundi isang awit ng kalayaan sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking tapat na pasasalamat sa inyong lahat na naging kabahagi ng paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat pahina ng buhay ni Teresita, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling dibdib, lalo na sa mga sandaling kailangan niyang talikuran ang kaniyang sariling dusa para lamang maging kuta ng dalawang batang hindi naman niya kadugo. May mga gabing nanginginig ang aking mga daliri, tila ba kasama ko siyang nakaluhod sa malamig na sahig ng mansyon, humihingi ng himala sa gitna ng kawalang pag-asa. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong anino ng buhay, sa mga kababaihang nakikilala ko sa araw-araw na tila mga munting kandila sa gitna ng malalaking mansyon ng pagsubok. Sila ang mga Teresita ng ating panahon na ang tanging sandata ay ang wagas na pag-ibig at hindi matitinag na pananampalataya. Ang bawat salitang inyong narinig ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, palaging may sikat ng araw na naghihintay na humalik sa ating mga pisngi. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang dakilang kapangyarihan na nagpapalaya sa ating kaluluwa. Bago tayo tuluyang maghiwalay sa pagkakataong ito, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na pilit ding bumabagabag sa aking isipan habang binubuo ang wakas ng kwentong ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Everton, sapat na ba ang pagsisisi upang mabura ang mga tao ng iyong pagkabulag? O kung ikaw naman si Teresita, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso sa taong naging bahagi ng iyong pinakamalalim na sugat? Lubos kong ikagagalak na marinig ang inyong mga damdamin at opinyon tungkol sa kapalaran ng ating mga tauhan. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa aming comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng kwento ng pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Manatili tayong manalig sa liwanag.